Good morn! Hi guys! For today's video, gagawa kami ni Mom ng pizza from the scratch. Si Mom na nga yung unang kumilos guys, so she practically prepared everything and I'm just gonna be here to support! Gagawin ko lang yung mga kaya kong gawin at yung mga ituturo niya. So una naggadgad na ako ng cheese hanggang sa masimot ko ito. Siyempre, focus tayo dyan, kaya ito na yung cheese na natapos ko. After that, pinakita sa akin ni Mom ko ano yung dapat kong gawin sa susunod. Sabi niya, gagamitin lang itong roll pin para naman ma-flatten yung aming dough. First time ko nga rin ito guys, nagagawa ng pizza from the scratch. Kaya naman excited din ako na kinakabahan ako po. Good luck naman sa pizza kakainin namin. The good thing is my teacher is very patient. So thank you so much, Mom. Because you're patient of teaching me dahil nako naman talaga hindi ko ma-flatten ng maayos at dumidikit sa aking mga daliri. By the way, guys, we washed our hands before we started doing this. Kaya naman, and of course, kami lang naman yung kakain ito. Anyway, ayan na nga at nagkakaloka-loka na at dumidikit na sa rolling pin. Naloloka na si Weng in Norway. Sabi ko nga kay Mom, ipupush pa ba natin to? Mom, bumili na lang tayo ng dough. Pero she said that it's gonna be fine, it's gonna be okay. And she always assured me that okay lang yan sa first time. Alam nyo guys, nakaka-enjoy itong gawin kasi talaga naman kailangan mo siyang ma-flat, diba? At nakakatawa, to the rescue ang aking mommy. Sabi niya ganito kasi yan, dahan-dahanin mo lang at saka one direction at a time. Eto nga, eto mo okay naman. So, tinulungan na ako ng aking mommy to the rescue para naman matapos na namin ito. Dalawang dough nga pala yung nagawa ni Mom. Eto naman yung pangatlo para sa aming third pizza. Tinuloy-tuloy ko nga lang guys yung aking pag-roll at inayos ko din yung may mga butas. Kasi naman, bakit may butas dyan? So, para naman nilumabas yung ating mga toppings later, ay kailangan nating takpan yan. Ituloy-tuloy lang natin yung pag-flat ng ating dough hanggang sa ma-reach natin yung ating desired na itsura niya para yung okay na talaga, hindi siya makapal, hindi naman din manipis. Kasi hindi naman namin gusto na thin crust. Anyway, natapos ko na nga yun finally after 365 days, charis. So, yun yung tinuro sa akin ni Mom ng pag-slide para mailagay ko siyang maayos sa ating tray. Ito na nga yung aming natapos guys. Wow! Excited na kami maglagay ng toppings. Para nga sa paglalagay ng toppings guys, naghiwa-hiwa na rin kami ng mga fresh ingredients. Etong aming small tomatoes ay galing sa aming greenhouse. Ito naman binili namin kasi yung aming mga green peppers ay nasira. So bumili kami ng red peppers para sa ating pizza for today. Hiniwa ko lang yan ng maninipis kasi si hubby mahilig siya niyan. Gusto niya maraming paprika or pepper. Maglalagay nga rin pala kami ng onions. Ang gusto ko niyan, maninipis lang para hindi naman din ganun ka-strong yung dating. After that, si Mom ay naglagay ng ating tomato paste sa ating dough. Ako din naglagay na for the other one hanggang sa si Mom, hindi niya kayang buksan yung isa kaya naman nagpaka-strong woman tayo at tumulong. Kaya mo yan sis! Ayan na nga, bongga! Inubos ko lang yung aking sauce doon sa aking dough. And after that, naglagay na kami nitong aming ground beef. Ginisa na nga pala ito ni Mom para daw luto na yung aming meat at hindi na kami mahirapan later sa oven. At gumamit nga pala kami ng 1.5 kilos ng ground beef. Nandito na tayo sa exciting part, sa paglalagay ng mga toppings. Yan talaga yung hilig ko kasi gusto ko lahat ng parte ng pizza ay may sahog. Hindi lamang meat kundi kasama yung ibang gulay. Actually, naglagay din kami ng ananas. Ananas nga pala guys is pineapple and Norwegian. At huwag kayo, magugulat kayo kasi meron kaming corn. Dahil itong aming pizza ay para siyang natural pizza but hindi. Wow, ano daw? But anyway, masarap pala ang corn sa pizza guys. Grabe, kita nyo naman. Overloaded na overloaded. Oh my gosh, I'm so excited to eat. Natatakam na nga rin ako habang nilalagay ko itong mga pineapples kasi naman gusto ko ring tikman. Pero syempre nagpipigil ako para later. So sinisimot lang namin ang ating mga toppings for our overloaded pizza. Kaya naman mga mare, subukan nyo na rin gumawa ng pizza sa inyong mga tahanan from the scratch at makakasiguro kayo na mas masarap at mas masustansya. Advertisement yan? Charis! Itag nyo naman ako kapag kayo ay nagluto ng mga ganyan. So nagsalang na nga kami ng first batch. Lulutuin nga pala niya ito ng 200 degrees for 15 to 20 minutes. Ito yung other twos na isasalang natin later.
Naluto na nga yung aming first batch at excited na akong matikman. Kaya naman tumayo na ako habang naghihintay na makakuha din ng aking pizza. After that, sinalang na rin ni Mom yung aming pangalawang batch. I'm sure na makakarami ako ng kain nito. Kayo guys, mahilig din ba kayong kumain ng pizza? Kasi kami, ito talaga ang aming comfort food. Kaming dalawa ng asawa ko. Nako naman, sa lahat ng dates namin, parang lagi nilang pizza ang aming kakainin. Hindi ko alam pero hindi talaga ako nagsasawa sa pizza. Sabi nga ng ate ko bago ako pumunta ng Norway, sigurado daw ba ako nakakayanin ko sa ibang bansa. Kasi nga naman puro tinapay or potatoes, pero hindi niya alam yun talaga ang gusto kong gawin. Tikiman time! For sure, happy na naman si Weng in Norway at napapasayaw pa nga. Sabay-sabay na nga kaming kumain, thumbs up naman silang lahat at nag-enjoy kami sa aming pizza. Sobrang pasasalamat ko sa aking mommy sa pagturo. Maraming salamat sa panunood guys! Ha Debra!